Sa isang mundong kung saan ang mga pangako ay isinusulat gamit ang tinta, ngunit binabali sa pamamagitan ng mga salitang malupit, isang babae ay tumawid sa kalahating bansa upang hanapin ang kanlungan sa isang pag-ibig na ipinangako sa pamamagitan ng liham. Ngunit sa pagdating niya sa ilalim ng walang awang araw, naranasan niya ang pinakamapait na kahihiyan. Tinanggihan siya dahil mayroon siyang mga anak, 2 inosenteng bata na siyang kanyang pinakamalaking karangalan at dahilan ng kanyang buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin saan ka nanggaling sa mundo habang nakikinig ng kwentong ito. At sabihin mo, naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Iwan sa komento, gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito. Texas, Estados Unidos, 1856. Isang malawak at ligaw na lupain kung saan ang hangin ay tila hinahakot hindi lamang ang alikabok, kundi pati na rin ang mga pangarap ng sinumang nangahas na tumawid dito upang hanapin ang bagong kapalaran. Ang langit ay napakalawak, isang walang awang asul na walang pinapatawad na umabot hanggang sa hangganan na tila walang katapusan. Si Eleanor ay mahigpit na hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak na babae habang bumababa mula sa magaspang na karwahe na nagdala sa kanya mula sa Philadelphia. Pagkatapos ng mga linggong puno ng paghihirap at pagsubok, ang kanyang damit na minsan ay kulay asul na maliwanag ay ngayon ay kupas na dahil sa alikabok at pagkapagod, ngunit ang kanyang pagkakatayo ay nananatiling may dignidad, halos hamon sa mundo na madalas na nagtanggi sa kanya ng awa. Sa kanyang likuran, ang 2 bata ay tahimik na nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkapagod at takot, ngunit walang luha sa kanilang mga mata. Tinuruan ni Eleanor ang kanyang mga anak na huwag umiyak sa harap ng mga taong hindi nila kakilala, na huwag magpakita ng kahinaan sa mundo na laging naghihintay, na samantalahin ang mahihina. Ang rancho na nasa kanyang harapan ay malaki, gawa sa kahoy na nagmukha ng matibay, ngunit may mga marka ng panahon na nakatayo sa gitna ng walang hanggang bukid na umabot hanggang sa kalayuan. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaki na may mataas na katawan at may awtoridad sa kanyang presensya. Si Caleb Morrison, ang lalaking nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mga liham, ang lalaking nangako ng bagong simula ng tahanan para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya siya mula sa distansya, ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig tulad ng yelo sa taglamig, at ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng anumang pagkilala sa mga pangakong isinulat niya ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi ako tumanggap ng mga bata. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, malinaw at tuwiran, tulad ng hatol na walang apela. Eleanor ay naramdaman kung paano ang mundo ay tumigil sa sandaling iyon, kung paano ang hangin ay naging mabigat sa kanyang dibdib, kung paano ang lakas na nagdala sa kanya sa mahaba at mapanganib na paglalakbay ay bigla na lamang nawala. Nag-iwan sa kanya na walang laman at walang direksyon. Ngunit nakakasindak naman. Lumabas ang tugon ng mas mahina kaysa sa kanyang nais. Ngunit may dignidad pa rin dito. Sila ay mga bata, ang aking mga anak. Ang kanyang tinig ay nag-crack sa huling salita, ngunit hindi siya umiyak, hindi siya lumuhod. Naghintay lang siya, nakatayo sa ilalim ng araw na nakakasunog habang ang mga taong nagsimulang magtipon-tipon sa paligid ay nanonood sa eksena na may halo ng pagkamangha at pagsasaya sa disgrasya ng iba. Hindi ko kailangan ng mga problema ng ibang tao. Si Caleb ay tumalikod, ang kanyang balikat ay matigas, ang kanyang mga hakbang ay determinado pabalik sa loob ng bahay. Mayroon kang 2 oras upang makahanap ng paraan pabalik sa kung saan ka nanggaling. Ang pinto ay sumara sa kanyang likuran na may tunog na parang lintanya ng huling hatol, na nag-iwan kay Eleanor na nakatayo sa gitna ng alikabok,
kasama ang kanyang dalawang anak na nakatingin sa kanya na may mga mata na puno ng mga tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang kumilos muli. Ang kanilang mga bulungan ay lumalaki. Ang kanilang mga tawa ay hindi na nakatago. Tingnan mo yan. Naisip niya na maaari niyang dalhin ang mga bastards niya dito. Si Sarah, isang babaeng may mahabang itim na buhok at mga mata na puno ng kasamaan, ay nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Ang mga lalaking nagsimula lamang na magtrabaho sa mga bukid ay tumigil upang manood. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo ng awa at paghamak. Eleanor ay huminga ng malalim, pinilit ang kanyang sarili na huwag magpakita ng emosyon sa harap ng mga taong ito na wala siyang kakilala. Mayroon siyang konting pera na nakatira pa, sapat para sa ilang araw, ngunit hindi sapat para sa mahaba't mapanganib na paglalakbay pabalik sa Philadelphia. Ang kanyang mga kaibigan sa lungsod na iyon ay nag-alis na ng kanilang suporta nang malaman nila ang kanyang kondisyon. Isang balo na may 2 anak mula sa isang lalaking tumakas at nag-iwan sa kanya na may mga utang at kahihiyan. Ina! Ang mahinang tinig ng kanyang anak na babae, si Mary, ay gumuhit ng kanyang pansin pabalik sa kasalukuyan. May uhaw ako. Ang simpleng kahilingan ay gumulong sa puso ni Eleanor na parang kutsilyo. Oo, anak ko, tayo ay makakahanap ng tubig. Tayo ay makakahanap ng paraan. Ang mga salitang iyon ay higit pa sa pangako sa kanyang anak. Ito ay isang pangako sa kanyang sarili, isang determinasyon na hindi siya susuko, na hindi siya hahayaang ang mundo na ito ay dudurugin siya ng buo. Naglakad siya patungo sa maliit na tindahan na nakita niya sa daan, papunta sa rancho. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit determinado. Ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang likuran na tahimik. Ang may-ari ng tindahan, isang matandang lalaki na may puting balbas at mga mata na puno ng karanasan, ay tumingin sa kanya na may halo ng kuryosidad at awa. Nangangailangan ka ba ng tulong, ginang? Ang tanong ay lumabas ng mahinahon, walang hatol, at Eleanor ay naramdaman ang mga luha na nagsimulang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan ang mga ito. Nangangailangan ako ng trabaho. Anumang trabaho. Nakakagawa ako ng kahit ano. Ang desperasyon ay halos nakikita sa kanyang tinig, ngunit hindi na siya nag-alala pa tungkol dito. Wala na siyang oras para sa karangalan o pride. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan at kalususan ng kanyang mga anak. Ang matanda ay tumango ng mabagal. Ang kanyang mga daliri ay kumakatok sa mesa habang nag-iisip ng malalim. Sa Hacienda Morrison ay nangangailangan ng mga katulong sa kusina. Ngunit babala kita, hindi madali ang trabaho doon. Si Doña Marta, ang nag-aasikaso ng bahay, ay mahigpit at ang mga tao doon ay hindi masyadong mabait sa mga dayuhan. Tumigil siya, ang kanyang mga mata ay tumitingin kay Eleanor na may seryosong ekspresyon. At lalo na hindi sila mabait sa mga babaeng dumating na may mga anak na walang ama na kinikilala sila. Ang mga salita ay masakit ngunit totoo at Eleanor ay tumango na tumatanggap ng katotohanan na ito. Tatanggapin ko ang trabaho. Lumabas ang sagot ng mabilis, walang pag-aalinlangan. Kailangan niya ng lugar kahit na sa pinakamababang posisyon, kahit na sa pinakamahirap na kondisyon. Ang matanda ay tumango muli, kumuha ng papel at pluma at sumulat ng mabilis na liham. Dalhin mo ito kay Doña Marta. Sabihin mo na si Samuel ang nagpadala sa iyo. Ito ay makakatulong kahit papaano. Lumipas ang mga oras ng mabagal habang naglalakad si Eleanor pabalik sa rancho. Ngayon na may liham na hawak, na parang linya ng buhay. Ang mga bata ay naglalakad sa kanyang tabi, tahimik at pagod, ngunit hindi nagreklamo. Tinuruan niya silang maging malakas, na huwag magpakita ng kahinaan, at ngayon sila ay nagpapakita ng mga prutas ng kanyang pagtuturo na may karangalan na lampas sa kanilang edad.
Sa pintuan ng kusina, isang babaeng mataba na may mukha na puno ng mga linya ng panahon ay naghihintay na may mga braso na nakatiklop. Si Doña Marta, walang duda, ang pinuno ng staff ng bahay. Ang kanyang mga mata ay tinuklas si Eleanor mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ekspresyon ay walang pagpapakita ng anumang emosyon. Kaya ikaw ang babae na nag-aakalang maaari kang pumunta dito na may mga anak at humanap ng asawa. Ang tinig ay lumabas na malamig, puno ng mapaghamak. Hindi ako humanap ng asawa. Tumugon si Eleanor, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Humanap ako ng trabaho at tahanan. Ngayon ay tumutugon ako para sa trabaho lamang. Ang liham ni Samuel ay nakatulong. Si Doña Marta ay kumuha nito, binasa ng mabilis at ngumiti ng mapanghamak. Matatanggap kita, ngunit ang mga bata ay matutulog sa bodega at ikaw ay gagawa ng lahat ng mga gawain na walang gustong gawin. Kung magreklamo ka, lalabas ka. Nauunawaan mo? Nauunawaan ko. Ang sagot ay lumabas ng walang pag-alinlangan. Hindi importante ang kondisyon. Ang mahalaga ay may bubong sila sa ibabaw ng kanilang mga ulo at pagkain sa kanilang mga tiyan. Ang iba pang mga bagay, dignidad, respeto, pagmamahal, lahat ng iyon ay maaaring maghintay. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang sobrevida. Nang gabing iyon, habang ang kanyang mga anak ay natutulog sa ibabaw ng mga sako ng trigo sa bodega, si Eleanor ay umupo sa lupa na may likod na nakasandal sa pader. Ang pagkapagod ay dumaralos sa bawat bahagi ng kanyang katawan, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Caleb ay umuulit-ulit sa kanyang isipan tulad ng curse na ayaw maglaho. Hindi ako tumanggap ng mga bata. Bakit? Ano ang mayroon sa kanyang mga anak na inosenteng nagdulot sa kanya ng ganitong pagpapahiya? Kung alam mo lang saan ka nanggaling sa mundo habang pinapakinggan ang kwentong ito, iwan sa komento at sabihin mo, naniniwala ka ba na ang mga tao ay karapat-dapat ng pangalawang pagkakataon kahit na nasaktan nila ang iba? Ang iyong opinyon ay mahalaga sa akin. Lumipas ang mga araw ng parang rutina na nakakasakal. Bawat umaga, si Eleanor ay gumigising bago sumikat ang araw. Nagbibihis na may parehong pag-iingat tulad ng dati at bumababa upang simulan ang kanyang mga gawain. Ang katahimikan ng bahay ay mabigat, naputol lamang ng pag-ingay ng lumang mga tablang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ibang mga katulong ay nagmamasid sa kanya ng lihim, nagbubulong sa isa't isa kapag naisip nila na hindi niya maririnig. Ngunit naririnig ni Eleanor ang lahat. Bawat masasamang komento, bawat tawang pinipigilan, bawat tingin ng paghamak, hindi siya tumutugon. Hindi niya kayang tumugon. Mayroon siyang mga anak na kailangang pakainin at isang lugar, kahit mahina, na maaaring tawagin niyang kanlungan. Nakita niya si Caleb mula sa malayo na palagi lumalabas siya sa umaga upang suriin ang mga bukid, bumabalik sa gabi na may mga damit na puno ng alikabok at pawis. Hindi siya tumingin sa kanya. Hindi siya kailanman nagsalita ng direkta sa kanya. Para sa kanya, si Eleanor ay hindi umiiral, isa lamang multo na gumagalaw sa mga koridor ng kanyang bahay na hindi dapat pansinin. Ngunit si Eleanor ay nagmamasid sa kanya. Nakita niya kung paano siya nagtatrabaho kasama ng kanyang mga tao, hindi mula sa malayo kundi kasama nila sa mga bukid. Nakita niya kung paano siya nagtrato sa kanyang mga kabayo na may kahinahunan na hindi niya inakala na posible sa isang lalaking nagsalita sa kanya na may ganong kalamigan. May iba sa kanya, isang kontradiksyon na hindi niya maintindihan. Isang sakit na nakatago sa likod ng mga mata na ayaw niyang ipakita sa mundo. Isang hapon, habang naglilinis si Eleanor ng library, nakita niya ito. Sa ibabaw ng mesa, kalahating nakatago sa gitna ng mga lumang papel, may isang retrato. Isang batang babae na may madilim na buhok at kalmadong ngiti, na tumitingin sa kamera na may kaligayahan na parang nabibilang sa ibang mundo. Sa likod, isinulat sa mahinahong sulat,
3 salita lamang, para siyempre, mi amor. Si Eleanor ay nakaramdam ng isang bagay na kumirot sa kanyang dibdib. Hindi ito selos, ito ay mas malalim. Ito ay biglaang pag-unawa na ang lalaking malamig at malayong ito ay naging minsan may kakayahang magmahal na may intensity na patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Sino siya? Aling babae ang iniwan ng marka na ito sa kanyang kaluluwa? At higit sa lahat, ano ang nangyari sa kanya upang si Caleb ay maging ang lalaking nakita niya ngayon? Ano ang ginagawa mo dito? Ang tinig ni Caleb ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, malalim at kalmado, ngunit may tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. Si Eleanor ay nakaramdam na ang hangin ay naging mabigat. Sinubukan anyang sumagot, ngunit ang mga salita ay nag-stuck sa kanyang lalamunan. Paumanhin, Panginoon ko, natapos ko na ang paglilinis at naligaw ako. Bumulong siya, iniiwasan ang kanyang tingin habang pinapanatili ang kanyang ulo na nakayuko. Ang retrato. Ang tinig niya ay naging mas malamig pa. Hindi dapat mong hawakan ang mga bagay na hindi mo pag-aari. Si Eleanor ay tumango, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko hinawakan, Panginoon. Nakita ko lang ito at nagpatuloy ako sa paglilinis. Ang katotohanan ay hindi sapat upang alisin ang galit na nakita niya sa kanyang mga mata. Isang galit na parang hindi nakadirekta sa kanya kundi sa mundo sa kabuuan. Umalis. Ngayon, ang utos ay walang paligoy-ligoy. Si Eleanor ay lumabas ng mabilis. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig kahit na nasa labas na siya. Ano ang nakita niya sa retrato na iyon na nagdulot sa kanya ng ganung reaksyon? Ano ang sikreto na itinago niya sa library na iyon na pinangangalagaan niyang tulad ng sagradong relikya? Lumipas ang mga linggo ng mabagal, bawat araw ay mas mahirap kaysa sa nakaraan. Si Sarah, ang babae na may itim na buhok at masasamang mata, ay lumilitaw bilang leader ng grupo ng mga katulong na nag-enjoy na pahirapan si Eleanor sa bawat paraan. Ang pagkain ay dumating ng malamig, ang mga damit na kailangang labhan ay dumami ng walang dahilan. Ang mga paratang ng pagnanakaw at kapabayaan ay naging pang-araw-araw. Isang umaga, si Eleanor ay nakita na ang mga damit ng kanyang anak na babae ay napunit, mga hiwa na halatang ginawa gamit ang gunting, hindi dahil sa paggamit. Sino ang gumawa nito? Ang tanong ay lumabas na may galit na hindi na niya kayang kontrolin. Ang mga katulong ay tumingin sa isa't isa, ngumiti ng mapanghamak. Marahil ay napunit lamang dahil lumana. Dapat kang mag-ingat sa mga bagay ng mga bata mo. Tumugon si Sarah na may tinig na puno ng inosensya na huwad. Alam ko na ginawa mo ito. Si Eleanor ay lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nagsara sa mga palad. Ang mga kuko ay bumaon sa laman. Si Sarah ay hindi gumalaw. Ngumiti pa nga ng mas malaki. Patunayan mo, ang hamon ay malinaw at si Eleanor ay nakaalam na walang paraan upang manalo sa labang ito. Walang maniniwala sa kanya laban kay Sarah na may higit na taon sa bahay at koneksyon sa lahat. Kumalma, Eleanor, huwag kang gumawa ng eksena. Si Doña Marta ay lumitaw mula sa kusina, ang kanyang mukha ay may pagkadismaya. Kung patuloy kang magreklamo, maaari kang umalis. Mayroon tayong maraming mga tao na gustong magtrabaho dito na walang mayroon kang mga komplikasyon. Ang babala ay malinaw at si Eleanor ay tumango. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting bumukas. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pagkapagod na walang hanggan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng takip ng mga bituin, si Eleanor ay umupo sa labas ng bodega at tumingin sa kalangitan. Ang buwan ay tumutubo, liwanag at maliwanag na nag-iilaw sa mga bukid na may liwanag na pilak. Gaano katagal pa niya kayang tiisin ito? Gaano katagal bago siya mabali ng buo sa ilalim ng presyon? Bakit nananatili ka? Ang tinig ay gumulat sa kanya. Si Caleb ay nakatayo, ilang metro ang layo. Ang kanyang silweta
ay may kontra sa kadiliman. Para sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng direkta sa kanya sa labas ng mga utos tungkol sa trabaho. Dahil wala akong ibang lugar na pupuntahan, ang sagot ay lumabas ng totoo, walang pagtatangka ng ilusyon o depensa. Maaari kang bumalik sa kung saan ka nanggaling. Lumapit siya ng kaunti, ngunit hindi masyadong malapit. Hindi ako maaaring bumalik, walang natitirang anuman para sa akin doon. Si Caleb ay tumahimik ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalangitan. Ang mga bata mo, sino ang Manila? Ang tanong ay lumabas ng mahinahon, ngunit may kuryosidad dito na hindi niya inasahan. Isang lalaki na umalis nang malaman niyang ako ay buntis. Isang lalaki na nag-iwan sa akin na may mga utang at kahihiyan. Ngunit ang mga bata ay walang kasalanan sa kanyang mga desisyon. Sila ay inosente at ako ay magiging lahat ng kailangan nila. Ang tinig ni Eleanor ay nag-crack, ngunit hindi siya umiyak. Hindi na niya gugustuhin na ipakita ang kahinaan na iyon sa harap ng lalaking ito. Si Caleb ay tumango ng mabagal. Naiintindihan kita. Ang mga salita ay lumabas ng mababa, halos para sa sarili niya, at pagkatapos tumalikod siya at bumalik sa kadiliman. Si Eleanor ay nananatiling nakaupo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, na nag-iisip tungkol sa maikling pag-uusap na iyon. May ibang bagay doon, isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag, isang crack sa pader na itinayo niya sa pagitan nila. Kung ikaw ay nag-e-enjoy ng kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang ang YouTube ay magrekomenda ng video na ito sa mas maraming tao na nagmamahal sa mga romance na puno ng emosyon. Lumipas ang mga araw at si Eleanor ay nagsimulang mapansin ang mga maliliit na pagbabago. Ang pagkain ay dumating ng medyo mainit pa. Ang mga damit ng kanyang mga anak ay lumitaw na naayos. Ang mga hiwa ay natahi na may pag-iingat. Si Doña Martha, kahit patuloy na mahigpit, ay tumigil sa paggawa ng direktang mga paratang. At si Caleb ay nagsimulang lumitaw sa mga lugar kung saan siya ay nagtatrabaho. Hindi para makipag-usap, hindi para makipag-ugnayan, kundi simpleng nandoon na nagmamatyag mula sa malayo, tulad ng anghel na tagapangalaga na ayaw amining ginagawa niya ang kanyang papel. Si Eleanor ay nakakakita nito, ngunit hindi nagsalita tungkol dito. Hindi niya alam kung paano i-interpret ang pagbabagong ito, kung ano ang ibig sabihin nito. Isang hapon, habang si Eleanor ay naglalaba sa ilog na malapit sa rancho, narinig niya ang mga boses. Mga lalaki, 3 o 4, na nagsasalita ng malakas habang lumalapit. Nakita niya ang mga damit nila, mga cowboys na dumaan sa lugar. Marahil ay naghahanap ng trabaho o simpleng naghahanap ng problema. Ang kanyang mga anak ay naglalaro sa malapit, masyadong malapit. Mary Samuel, pumasok dito. Ang tinig niya ay lumabas ng mabilis, puno ng kaba. Ang mga bata ay tumakbo patungo sa kanya at si Eleanor ay itinago sila sa kanyang likuran. Ang mga lalaki ay dumating. Ang kanilang mga ngiti ay hindi maganda. Ang kanilang mga mata ay sumusuri sa kanya na may intensidad na ginawa niyang manginig. Tingnan mo kung ano ang mayroon tayo dito. Isang magandang babae na nag-iisa. Ang pinuno, isang matangkad na lalaki na may mahabang mantsa sa kanyang mukha, ay lumapit ng sobra. Nangangailangan ka ba ng kumpanya, presyosa? Si Eleanor ay umatras. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang kanyang mga anak ng mahigpit. Umalis kayo. Hindi ako mag-iisa. Ang banta ay walang sapat na lakas upang pumigil sa kanila. Talagang, tingnan ko, hindi ko makita ang sino man. Ang lalaki ay umekstende ang kanyang kamay at si Eleanor ay naghanda na upang lumaban na may lahat ng lakas na mayroon siya, kahit alam niyang hindi ito sapat. Ngunit bago niya maabot, isang malakas na tunog ng putok ay pumutok sa hangin, tumigil.
Ang tinig ni Caleb ay umalingaw-ngaw na may autoridad na hindi tumatanggap ng diskusyon. Nakatayo siya ilang metro ang layo, ang rifle ay nakatutok sa langit, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang mga lalaki ay nagtinutino, ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa alerto. Caleb, hindi kami alam na ang babae ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Ang pinuno ay nagtaas ng kanyang mga kamay na may mapagkunwaring inosensya. Ngayon alam ninyo na, umalis. Si Caleb ay hindi ibinaba ang rifle hanggang sa nawala ang mga lalaki sa kadiliman ng mga puno. Pagkatapos lumapit siya, ang kanyang mga mata ay sumusuri kay Eleanor na may kaba na hindi niya maitago. Nasugatan ka ba? Ang mga bata? Ang mga tanong ay lumabas ng mabilis, puno ng tunay na alalahanin. Ayos kami? Si Eleanor ay tumunog, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Ang mga salita ay parang hindi sapat, ngunit sila lamang ang mayroon siya. Si Caleb ay tumango at sa sandaling yon, ang kanyang mga mata ay nakatagpo sa kanya na may intensity na gumawa sa kanyang puso na tumalon ng walang babala. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Ang pangako ay lumabas ng mababa, halos isang bulong, ngunit puno ng timbang na lampas sa mga salita. Si Eleanor ay nakaramdam ng init na umakyat sa kanyang leeg na kumukulay sa kanyang mga ipisngi. Bakit ka nag-aalaga? Tinanggihan mo ako. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Bakit ngayon? Dahil mali ako. Ang mga salita ay lumabas ng mabilis, halos galit. Mali ako at hindi ko alam kung paano ayusin ito. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng lahat ng hindi nasasabi, ng lahat ng mga salita na nananatiling nakakulong sa pagitan nila tulad ng invisible na pader. Si Caleb ay nag-extend ang kanyang kamay, tumigil ng ilang milimetro mula sa kanyang mukha, nanginginig na halos hindi napapansin bago bumagsak muli. Hindi ko alam kung paano magpatawad sa sarili ko para sa kung ano ang ginawa ko sa iyo. Ngunit handa akong subukan. Sabihin mo sa komento, sa tingin mo ba dapat siyang magtiwala sa kanya? O mayroon pa bang mga sikreto na maaaring sirain ang lahat? Gusto kong malaman ang iyong opinyon. Nagsimulang bumuo ang bagyo sa horizon sa takip silim. Ang itim na ulap ay sumusulong sa mga bukid tulad ng tahimik na hukbo. Ang hangin ay nagbago ng direksyon ng biglaan na nagdadala ng amoy ng ulan at lupa na nabungkal. Ang amoy na iyon na laging nagsasabi ng mga pagbabagong hindi na maibabalik. Ang mga puno ay yumukod sa ilalim ng lumalaking lakas ng mga bugso. Ang kanilang mga dahon ay bumubulungan ng mga babala na walang nakikinig. Mula sa pangunahing tarangkahan, isang nag-iisang mangangabayo ay lumalapit ng mabagal. Ang kanyang silweta ay may kontra sa mapanganib na langit tulad ng tanda ng malalang panahon. Nagdadala siya ng isang bagay sa kanyang mga kamay, isang dokumento marahil o isang armas, imposibleng sabihin sa distansyang iyon. Ngunit alam ni Eleanor na may katiyakang higit pa sa katwiran, na ang lalaking iyon ay nagdadala ng katapusan ng isang bagay o ang simula ng isang bagay na mas masahol pa. Si Eleanor ay nagmamatyag sa kanya mula sa veranda. Ang kamay ay humahawak ng broche na pilak na ibinigay niya ilang araw na ang nakakaraan na nakakaramdam ng malamig na metal laban sa pawisan niyang palad. Hindi na siya ang babae na dumating ilang linggo na ang nakakaraan, tinanggihan at nag-iisa na nagdadala lamang ng sakit ng kahihiyan at bigat ng kanyang mga anak. Ngayon may iba sa kanyang postura, sa kanyang mga mata, sa bawat linya ng kanyang mukha. Mayroon ng determinasyon kung saan dati ay takot lamang, may apoy kung saan dati ay mga abo lamang. Sa kanyang tabi, si Caleb ay sinusuri ang rifle na may mga precise at practiced na paggalaw. Ang kanyang panga ay tense na naghahayag ng isang alalahanin na tumangging sabihin niya. Alam niya kung sino ang paparating.
Lagi niyang alam na darating ang araw na ito. Ang kanyang kamay ay humipo sa kanya ng sandali, hindi isang kahilingan ng kapatawaran, kundi isang tahimik na pangako. Si Eleanor ay huminga ng malalim, pinupuno ang kanyang mga baga ng hangin na puno ng elektrisidad ng paparating na bagyo. Bawat pagpili ay nag-udyok hanggang dito. Bawat desisyon, bawat salitang hindi nasabi, bawat sandali ng kahinaan o lakas. Ngayon ang presyo ay nandoon, sumasakay patungo sa kanya, dala ng hangin na amoy ng pulbura at nakaraan. Dahil ang ilang multo ng nakaraan ay hindi kailanman nag-break ng mapayapa, kahit gaano man natin subukang libing sila sa ilalim ng mga susi at katahimikan. Dahil ang ilang sikreto, kahit gaano pa nila katagal na itago, laging nakakahanap ng mga bitak kung saan makakatakas. Laging nakakahanap ng daan pabalik sa ibabaw. At kapag sa wakas ay lumitaw sila, dala nila hindi lamang ang katotohanan, kundi pati na rin ang pagkawasak ng lahat ng itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Kahit na mga kasinungalingang kailangan, kahit na mga kasinungalingang pangkabuhinan,